Sa naging pagkatalo ng Warriors kontra Cleveland Cavaliers, nakita nating lahat ang pinakang problema ng Dubs. Dahil kung pagbabasehan natin ang team stats ng magkabilang kupunan, halos na out-rebound sila ng Cavs 57-44. At kitang-kita ang pambubuli sa ilalim ng basket ni Jarrett Allen at Evan Mobley dahil hindi talaga magawang makasabay ni Draymond Green at Kevon Looney dahil sa haba at bilis ng mga facing nito tuwing gagawa ng mga play si Darius Garland at Donovan Mitchell. Ganun pa man, malaki sana ang tsansa ng Dubs na mabago ang takbo ng game kung napaaga lamang talaga ang pagpasok ng kanilang rookie na si Trayce Jackson-Davis. Dahil sa 12 minutos nitong paglalaro kanina ay napakitaan kagad tayo ng batang player na ito ng kakaibang performance. Kung saan parang hindi ito rookie kung maglaro dahil pinipilit talaga nitong sumabay kala Evan Mobley at Jarrett Allen. At medyo nagkaroon din ng run ang Golden State Warriors dahil kay Jackson-Davis dahil hindi nga magawang malimitahan ng Cavs ang performance ng batang player na ito dahil napakasulido nito sa ilalim ng basket. Ngunit nang ibinalik na ni Steve Kerr ang dating starting lineup ng Warriors, muling ginamit na naman ng Cavs ang size advantage ni Evan Mobley at Jarrett Allen upang magpatuloy ang kanilang kalamangan. At hanggang sa nanginit na nga rin si Donovan Mitchell kaya naman tuluyan ang natalo sa game na ito ang Golden State Warriors. So overall performance ng Dubs sa game na ito ay naging maayos naman dahil nandun pa rin naman ang kanilang shooting at excellent ball movement. Ngunit suwestyon pa rin ang ilang mga Warriors fans na panahon na nga daw para kumuha ng legit center ang Golden State Warriors dahil isa ito sa naging kahinaan nila kanina dahil wala nga magawa si Draymond Green at Kevon Looney upang mapigilan ang Twin Tower ng Cleveland Cavaliers. At hindi rin naman pwedeng dumepende na lamang ang lahat kay Stephen Curry at Klay Thompson upang manalo. Dahil hindi na nga rin sila bumabata pa, kaya naman nasa Warriors front office na nga ito kung gusto pa ba nito gumawa ng pagbabago sa kanilang lineup. Samantala sa slow start performance ni Andrew Wiggins ngayong season, maraming mga fans ang nag-aalala sa ganitong kalagayan ng former All-Star. Dahil kung magpapatuloy ang ganitong contribution ni Andrew Wiggins sa Warriors ay mas lalong maapektuhan naman ang ating 2-time MVP dahil kinakailangan pa nga nitong gumawa ng 30 or 40 points upang maitawid lamang ang kanilang mga laro sa panalo. Ngunit hindi naman ito pinag-aalala ni Steve Kerr dahil ayon sa latest interview nito, hindi nga daw siya worried sa ipinapamalas ng former All-Star dahil mahaba pa nga daw ang regular season at kilalang kilala na nga daw niya si Andrew Wiggins dahil sa pananatili nito sa Golden State Warriors ng 5 taon. Nakita nga daw ni Steve Kerr na ganito talaga ang kanyang performance. Ngunit alam naman nating mga fans na kapag nakabuelo na si Andrew Wiggins ay siguradong napakadelikadong player nito sa lineup ng Golden State Warriors. At wag na wag din nating kakalimutan ang kanyang defensive game na talaga namang nakapagpahirap noon sa playoffs at NBA Finals. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.